Oh, now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Congressman Joel Chua. Yeah. Attorney Joel Chua. Pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa city? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Kaya nga, hindi na natuto, no? Ibang klase talaga. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. Yun. Grabe, yan o. Oh, yan o mga kababayan. Kita-kita naman o. Ibang klase talaga o. Wala pala naman semento eh. Wala laman na semento o. Ayun. Doon napunta ang taxpayers' money. Nako, nagkahamunan na ho mga kababayan. Hinamon ho nitong si Yorme Isko Moreno, itong si Joel Chua. Marahil dumaan na ho sa inyong feeds itong video na to ni Yorme na kung saan nag-aalburoto ho siya. Dahil ho yan dito sa mga equipment na kung saan magtatayo ho ata sila ng infrastruktura na walang building permit. At dahil dyan, hinamon ho niya itong si Joel Chua. Anak ng Petrang Garapata, itong si Joel di na natuto. Pagkatapos ho niya nagtayo ng barangay hall sa gilid ng bangketa, ngayon naman magtatayo ng infrastruktura ng walang building permit. Base ho yan kay Yorme Isko Moreno at ditong si itong si Congressman Toby Chango. Nako, interview niya naman ho dyan sa ASPN kay Mama Ali Soto, no? Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Panoorin na ho muna natin itong ika nga ang galit nitong si Yorme Isko Moreno kaugnay dyan sa mga pinaggagawa ng ibang mga congressman dyan sa lungsod ng Maynila. Pakinggan ho na ito mga kababayan. Tangina, bakit nangyari? Hindi nyo inaano sa akin. Hello? Lahat ko kumpiskay nyo. Naku, pinakumpis ka na niyo. Walang property to the city. Sino ba naman kasi promotor yan? Ha? Sino yan? Ba't walang permit? Oy, Joel Chua! Anak ng toko, hindi ka na nagsawa sa mga galawan mong ganito, ha? Lahat yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Pangin ng mga congressman yan. Ito po yung mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Yan, mga illegal. So, tara. Ayun na nga mga kababayan, para sa konteksto, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, panoorin ho natin ang kabuuan ng kanyang fresh briefing o press con kaninang umaga. Heto ho yan. Siyempre, di ba? Kompleto sa regados ho tayo dito. Di ko kayo hahainin ng ika nga bitin dito sa PH Update. Laging ika nga pagka nanood kayo dito, laging sulit. Walang masasayang na oras. Ito, panoorin mo. Ito, gang. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions on Sure. Mayor, magandang hapon po ulit. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi Yorme Isko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection na isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Yan. Malinaw ho Ang tanong, ano daw ho ang konteksto? Bakit pinatigil yung ipinapatay infrastruktura doon sa bahagi ng lungsod ng Maynila na yon? Pagmamayari ho pala ng City Hall yun eh. Ito talagang si Joel Chihuahua. Anak ng toka kung wala. Kaya ako kayo napag-ahalata eh. Kasi magpapatayo kami ng bagong library. Yan. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari
ng lungsod ng Maynila. Nako. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Nako po! Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod may pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. Teka lang. Teka lang ho. Tanggalin nyo na lahat. Wag lang yung dalawa na yan. Yung senior at yung daycare. Yung dalawa na yan yan yung... Ito yung mga sa daycare, yung mga magulang yan, yung mga magtatrabaho, iniiwan dyan yung kanilang mga anak, di ba? Yun naman sa senior, yan yung mga padapit hapon na yung mga yan Kumbaga, dyan na yung pinaka-ika nga. Dyan na sila nagmamarites, dyan sa center na yan, tapos tatanggalin yung Joel Chua. Anak ng towa, di pwede yan. Mayor Misko, kailangan merong managot dyan, merong congressman na makulong dyan. Ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Nako. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Nako, yare. Yan na nga. Yan ang mga iga nga, music to my ears. Pag naririnig ko yung ganyan, yung tipong pagka yung isang local government executive, local chief executive, talagang merong paninindigan at talagang tigas na tigas. Kagaya nitong si Yorme Isko Moreno, talagang ika nga yung mga kababayan natin nabubuhayan, lalo na yung mga nasasakupan itong si Yorme Isko Moreno. Kung sakaling tumakbo to ng ng senador sa 2028, tayo magpipresenta na siya sa mga ngampanya sa kanya sa social media. Yorme, parang bagay susuportahan niyo ho ba mga kababayan? Senator Isko Moreno Dumagoso, di ba? Bagay di ba? Senator Isko Moreno bakit magiging effective siya na senador? Kasi alam niya galawan sa local government. Alam niya yung mga katkungan dyan sa local government. I mean, alam niya, kaya nga nasasawatan niya. Kagaya nyo na lang ng kabalbalan na yun itong si Joel Chua. Bistado ho, mga kababayan. O kung iya ang ating magiging senador, meron tayong isang senador na galing dyan sa lokal, maano ho yan. Ika nga, hindi, pagka magbabalangkas ng batas, laging nakukonsidera yung mga maaapektuhan ng gagawin na batas na nasa ika nga sa local level. Tuloy mo, Yorme. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Yan. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Nakita nyo ho yung ating intro kanina. Bagsak talaga Talagang lumagapak Ibang klase ho mga kababayan. Yun ho talaga hindi ho basta-basta may tatago yun. Recorded ho na talagang walang bakal, substandard, di ba? Ibang klase ho talaga mga kababayan. Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official, o sa city engineering, ina-aproba naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH?
o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Kaya nga, hindi na natuto, no? Ibang klase talaga. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Nako po. Yari si dito, si Joel Chihuahua. Ngayon nyo imbestigahan ang sarili nyo sa Tricom. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda eh. Biro mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Grabe. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua. Ayan. Ako. Pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Nako. That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit
He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugon ko. Hayon na nga mga kababayan, yun ang napakalupit na tugon nitong si Yorme Isko Moreno. Kaugnay dyan sa, gusto na namang itayo na yan ng mga naguhusay-husay ang mga congressman. Dito ho tayo. Grabe, nakuhanan ho ang pagguho ng isang flood control ho siguro to. Kasi tabi ng katabi ng ilog eh. Oh, ito, panoorin ho natin. Oh, hindi edited game. Oh. Ba't walang sounds? Teka lang, ayusin natin. Yan. Yun. Grabe, yan o. Oh, yan o mga kababayan. Kita-kita naman o. Ibang klase talaga o. Wala pala naman sa semento eh. Wala laman na semento o. Ayun. Doon napunta ang taxpayers' money. Ito. Itong parte dito, ito yung tax natin na binabayad pagka bumibili tayo ng gasolina, yung VAT, yan, dito na pupunta, yung ibang VAT, dito yung Pansit Canton, pag bumili ka ng Pansit Canton, may VAT din yan value added tax, meron yan dyan, Pagka naman ikaw nagtatrabaho, yung ano ho natin to, yung sa BIR, yan, dito banda yan sa gilid na yan, dito yung tax na yan, yung automatic na nakakaltasan, yan. Tapos, ito naman, dapat doon mapupunta. At dapat, nakatago doon yung mga bakal-bakal sana. Ito yung pinuntahan ng tax ng Pilipino, yan Tax ng Pilipino. Ayun ang tax ng Pilipino. Naku, ibang klase yung tipong sobrang nakakalungkot na pagka nakikita natin ganito yung nangyayari sa ating bansa, Yung, ano bang kasalanan natin? Ano bang kasalanan namin? Ba't ganito? Di ba? Meron pala tayong kasalanan. Ang kasalanan natin, naghalal tayo ng isang bangag na presidente. At sa paghahalal na yan, tayo naman tinatayuan natin. Ang problema, yung ibang mga Pilipino, pag nakita nila ito, lulunukin na lang nila ng ganun-ganun na lamang. Yung tipong, okay lang, sige lang. Ang problema yan. Ano ba? Sige lang, gumuho. Bumili ako ng soft drinks, nagpagasolina ako, nagtax ako. Diyan napunta yun. Ayan, sayang. Anong sayang? Okay lang. Better luck next time. Ayan grabe mga kababayan, ibang klase. Wala pala naman sa semento eh. Wala pala laman na semento eh. Congratulations kung kanino man infrastructure to Kung kanino man flood control to kailangan ho kayong maipatawag sa Blue Ribbon. Sa komite nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Congressman Toby Tiangco. Ito, kay Congressman Toby Tiangco na ho tayo. Good morning, Papi. Okay. I'm sure nag-monitor po kayo ng privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon. Ano po yung ano yung pinaka kumbaga tumatak sa inyo? Meron pa bang punto na nilatag na talagang kinagulat niyo pa? Hindi, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crew. Teka lang ha. Mabilisan lang Sundutan natin na mabilisan. Ito palang flood control na to, base dito sa post nitong si Jose Marlon Yasa, lakayan lang ho natin ng konti. Basahin ho natin yung caption ng post niya para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung kanino nga ba distrito ito. Hindi porket
distrito to ng isang congressman, ano na yan, ika nga, sa kanya nabagsak niyan. Pero kilalanin ho natin kung sino yung congressman na yan. Ginoong Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. sa bumubuo ng Senado, mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, Sen. Rodante Marcoleta, wala po itong halong politika. Ako po lamang ay napag-uutusan ng aking mga kababayan sa lalawigan ng Quezon. Anak ng toka, parang alam mo na. Umpisa pa lang, Quezon na eh. Bilang representante ng kanilang mga ipinapaabot na hinaing lalo na sa maanumalyang proyekto ng concrete wall sa ilalim ng programa ni Kong J.J. Suarez. Naku, Congressman J.J. Suarez to di umano sa Lucena City, Quezon to na pinamamahalaan ng ilang kontratistang Big Four. Anak ng toko, Big Four! Kaya pala noong tinanong tong si Congressman J.J. Suarez, ganito lang siya, napatingin lang siya sa taas, tapos, ay, abalis. Nako po. Ito ho yan. Ito ho yung sandali na ang kinabukasan sa politika nitong si J.J. Suarez. Parang ganito ang mangyayari. Guguho ng ganito. Congressman JJ, magpaliwanag ho kayo. Kasi base dito sa post nitong si Jose Marlon Liasa, yung video footage daw ho na yan, nakuha lang natin yan dyan, dyan sa saganang mamamayan to nandito yung ni Sir daw ito, kasama daw sa Big Four contractor ang gumuho na proyekto na yan sa distrito nitong si Congressman J.J. Suarez. Yan ho ang kanilang kung tawagin na proyekto, concrete wall. Marami pa ho yan, di ba? Marami pa ho yung maglalabasan na yan. Tuloy natin. Hindi, ito. Yan. Ang pinakamalaking kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Sabi niya yata doon 25 to 30%. Kung di ako nagkakamali, no? 20 to 25% yung project proponent, saka yung naghanap ng pondo para sa project. Yun na nga, di ba? So, 20-25%. So, yan ang biggest of all crooks, di ba? Di ba doon naman sa kay Mayor Magalong, sabi niya, Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. Ikaw ba, Congressman Toby Chanco, galit ka kay Mayor Magalong? Sa huling pagkakaalala ko na statement mo sa kanya, i-encourage mo ba itong si Mayor Magalong? Sinusuportahan mo mga pronouncement niya. Kaya yung mga tumitira kay Mayor Benjamin Magalong, mag-ingat-ingat po kayo. Baka hindi naman talaga Duterte supporter yan, o baka hindi naman talaga para sa bayan ang pinaglalaban yan. Diba? Mag-ingat to, mag-ingat-ingat. Ingat-ingat sa mga dito sa isa na to, pagka binanatan mo si Mayor Benjamin Magalong, dalawang bagay lang yan. Nabili ka ni Tamba o hindi mo alam mga sinasabi mo. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan ng tao kung bakit talagang hinahanap ko yung small committee report of 2025. Dahil sa small committee report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Sino yung proponent ng amendment, saan nagbawas, at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga nun, di ba? Tapos, konektado yung sinasabi ni Senator Ping tsaka ni Mayor Magalong kasi ang may alam ng proponent is the Committee on Appropriations. So, Kong Toby, So, itong si Kong Toby, hindi siya galit dito kay Mayor Benjamin Magalong. Hindi niya binabanatan na, linisin mo muna yung bakuran mo. Tirahin mo muna yung ganito, yung mga illegal building, yung waste management mo. Ang tanong, sigaw mo ba nabili na ng Romualdez? Ingat ho kayo sa mga pinapakinggat, pinapanood nyo. Dito, simple lang. Lahat ng nagtanggol sa naratibo ng House of Representatives, magdalawang isip kayo kung papaniwalaan nyo o hindi yan.
Ngayon, kung yung mga vlogger, pinagtatanggol yung mga individual na bumabanat dito kay Mayor Benjamin Magalong at hindi pabaling-baling dito sa video na to, ganito sasabihin, galit sa flood control. Tapos, kakampihan naman si Goma kasi ba't daw binabanatan niya itong si Mayor Benjamin Magalong. Tapos, galit na naman siya sa flood control na. Anak ng toko, ano ba yan? Ayusin natin kung puti-puti, kung itim-itim. Hindi pabala-balin tong ano, confused ba kayo sa gender? Toko, para kayong mga ano. Ako, meron ako record ng ibang mga proponents. Yeah. Ay, hindi ano yan ha, hindi Birada Aguila yung mga yan, hindi Banateros yun, mga idolo natin yan. Yun talaga, may paninindigan yun. Tsaka yung BS, malayo pa lang, naaamoy na nila. Alam nila kung sino yung mga BS dito sa eksena. But I was going to ask Kong Toby, bigo ka pa rin, no? Kasi you gave them 5 minutes. Alam ko sino yung mga proponents. Sino yung mga proponents? Pwede mo ng pangalanan? Or... Pag hindi sila nagsabi ng totoo, we will prove them wrong. Okay. No, kasi... Wala na, Pat P. Okay, isa tayo doon. Okay. Wala talaga doon sa present committee on APRO yun. Kaya nga sabi ko, tanongin yung COMSEC kasi yung COMSEC is the same COMSEC. Pero up to yesterday, wala pang napapadala sa akin. So wala talaga yun. Walang report, walang minutes. Ang balita ko ngayon, siyempre ayon sa aking mga sources, yung small committee na yon ay sinusubukan nilang mag-doctor ng report. No? But okay, all roads now lead to only one person, and that is the former chairman of the Committee on Appropriations siya rin ang chairman ng small committee. Siya lang makakasagot ng mga tanong, di ba? Lahat ng gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Sino ba ang proponent? Siya lang makakasagot nun kasi walang records, di ba? So, yun. Pero Kong Toby, ito nga, no, ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung dating chairman. Congressman pa naman siya, si Saldico. So he's an incumbent congressman. And was he there during the hearing, and did he make any manifestation to explain? Or did you ask him? Wala siya. I haven't seen him this Congress. He's not here. Seen him. Hindi pa kami nagkita ever since nagsimula yung 20th Congress. Okay. So wala siya. Nung pag-monitor natin sa yung naturang hearing ngayon where you were adamant na talagang makuha po yung minutes nitong small committee, nitong 19th Congress in crafting the 2025 national budget now. And you see talaga yung resistance, the delaying tactic. I mean for me, nung inappoint si Mika Swansing na talagang awesome yung kanyang educational attainment, Harvard educated and all of that. And then very disappointing for her to say nung hinihingi mo nga yung minutes ng meeting ng small committee was we will take that under consideration and you know we are now in the 20th Congress nangyari yan nung 19th Congress. So what are the chances na makukuha pa natin yung malaman natin, syempre transparency and accountability ito, di ba, Kong Toby? Paano yung next step natin para malaman natin kung ano nga ba yung pinag-usapan? Yung small committee ba nun, 4 lang? Nung 19th Congress? Yes, 4 lang nung 2025. Dati kasi, Ali, yung small committee na yan, hindi naman ganyan kaliit And okay, for the record, this is not the first time I have questioned the budget process. For the 2012 GAA, in 2012 HGAP, in the year 2011, first-term congressman ako noon. Question ko na yung proseso. So, Aquino yan, Pinoy. Yes, 2014 HGAB, so year 2013 yon. Tapos 2015 HGAB, year 2014 yon. Question ko lahat yan. So, hindi nila masasabi ngayon na ako nag-question, no? And they can check again, we go back to the archives. Hanapin nila sa archives na handun yung questioning ko. Pero yun nga, wala sa archives, di ba? Ito ngayon, yung hinahanap mo, wala sa archives. Pero doon sa rules namin, it is incumbent upon the committee secretary to file the records in the archives 7 days after mapasa ang isang bill or 15 days
after mag-close yung session. Okay. So, wala doon. So, talagang wala na iba makakasagot nito eh. Hindi rin masasagot to ni Congresswoman Swansing. So, ang makakasagot na lang nito is si Sandy. Sandy po. Pero Kong Toby, ito yung tanong ko. Sabi mo nga hinahanap mo sa COMSEC. Yung COMSEC ba, present ba talaga siya pag nagmi-meeting ang small committee? Nandun ba sila talaga? Yung COMSEC is present sa lahat ng meetings. Sino kasi kukuha ng minutes? Di ba baka sila lang eh. Hindi pwede. Hindi pwede. Isipin mo naman, Congressman, magkukuha ba yun ng minutes? Di ba? Kasi sa amin, sa Congress, lahat ng committee meetings dyan, naka-record yan. Okay. May audio recording yan, tina-transcribe yan, word for word, bago gawan ng committee report. So may transcript yan, kaya nga lahat yun wala eh, di ba? So ang makakasagot lang talaga is si Kong Sandy. The reason I'm asking, Kong Toby, kung nandiyan present. Siguro itong si Saldi ko, galit na yan dito. Sa lahat ng interview mo, wala ka ng ibang pinangalanan kundi ako, lagi na lang ako. Eh, sino pa ba? Ikaw angas-angasan, ikaw bida-bidaan, di ba? Saldi ko, nung nakalipas na 3 taon, mula nung pag-upo niyang si Marcos Jr., ikaw yung apro, ngayong ano pa lang, nakailan taon na ba itong si Bangag? 3 taon pa lang wala na. Ang COMSEC. Kasi nga parang di ba, parang wala silang maipakita. So ako, feeling ko lang, kasi parang I don't want to put malice, but I will put malice na rin, napaka mahiwaga ang nangyari, na baka in-exclude rin nila yung COMSEC, na sila lang ang nag-usap. That's where I'm coming from. Pwedeng nangyari yan. Pwedeng nangyari yan, di ba? Mas mahirap naman yun, di ba? Pwedeng nangyari yan. Posible talaga yung sinasabi mo, Patpi. Posible talaga yan na sila nag-usap, hindi nila sinabay yung COMSEC. Sino ulit nag-violate ng rules, di ba? Yung small committee. So, they have to explain. So, balik na naman tayo kay Saldi ko, di ba? So, posible talaga yung sinabi mo na hindi nila sinama yung COMSEC. Okay. By itself, kasi nga sabi nyo nga, consistent ka naman since administrasyon ni Pinoy Aquino ay talagang kini-question mo na itong small committee. Pero, hindi lang small committee, the whole budget process ang the whole budget process. Pero ito, the small committee is just part of the questions, no? So, kasi tanda ko hindi naman ganyan kaliit eh. Hindi naman 4 na tao. Kay Cayetano daw 13 under the leadership of Alan Peter Cayetano, 13 yan. But ibig ko sabihin that why the reason why nagkaroon ng small committee was kasi tedious kung plenary ang didinig doon sa mga individual amendments. So paliwanag mo lang, Kong Toby, para sa kaalaman ng taga-subaybay natin. Supposed to be sa House Rules, pagkatapos ng pagka na-approved on second reading, dapat wala ng mga pagbabago. Pero ito na nga si small committee introducing individual amendments. Yun yung kalakaran. Ano ang mali doon? Kasi ang sinasabi, kaya kailangan mag-small committee kasi alangan naman yung lahat ng individual amendments, plenary pa na more than 300 House members ang mag-discuss and debate. Okay, ano yung mali doon? Isipin mo din, nagsimula kami ng budget briefing ng August, ano ba nung Lunes? 18, di ba? 18, yes. Tapos kami October 8, di ba? Ilang oras ang ginugol ng mga congressman dyan. Pagkatapos niyan, pag napunta yan sa plenary, talagang pinagpupuyatan yan ng congressman. At ang gagawin po dyan, magkakaroon muna ng period of interpellation and debate, di ba? So magtatanungan, tapos magkakaroon ng period of committee amendments. So ibig sabihin, mga congressman nagpa-participate, tapos in the end pala, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, pwedeng palitan ng 4 na tao, di ba? Hindi naman yung tama yun. Di ba? Pinapubahan namin on second reading, tapos papalitan lang ng 4 na tao. But the good thing that came out of this is, dahil release ko yung issue, ngayon, they committed in plenary na wala ng small committee, papalitan ng subcommittee on budget amendments. Tapos yung
a mother committee, which is the Committee on Appropriations, and the Committee on Appropriations will report it in plenary. And tinanong ko sila categorically, ang ibig sabihin nun ba ay kung ano yung aprubahan on second reading ay hindi na mababago. Sabi nila, yes. So ibig sabihin, pwedeng gawin. Hindi naman imposible. Ang tinatanong natin dito, imposible ba o posible? Posible, but it takes time, di ba? Kaya nga I raised the issue noong after the SONA to give, kasi alam ko yung problema is time, di ba? Yes. So, maaga pa lang, bilang tulong ko at suporta, sinasabi ko na maaga pa lang, sinabi ko na yung concerns ko para maplanuhan. Of course, noong una may resistance, di ba? Pero ngayon nakita nila na yun na nga, pwede naman gawin. Pwede. Oo. Kung Toby, isa pang nagulat dun sa report ni Senator Ping Lacson, itong si Congressman Panaligan. He's very low-key, and yet the revelation that the bombshell that Senator Ping dropped yesterday was kagulat-gulat. So yung mga ganito, how does it work sa Congress po? Kasi sinasabi nakakuha siya ng 3.6 billion worth of projects, while proudly lists 807 million, all of which is attributed and owned up by the office of the congressman. Si Panaligan ba, malapit ba ito sa kusina na nakakakuha siya, nakakorner siya ng ganung kalaki? Tama ba yung pag-distribute ng budget sa kanyang distrito? Hindi, talagang nagulat. I mean, alam ko na yun, di ba? I think those were one of the districts that I didn't want to name kung kaninong distrito, di ba? When you interviewed me. Okay. Because bibigyan nga natin ng benefit of the doubt, di ba? So, sabi mo nga, low-key siya. Ang makakasagot lang, babalik tayo dun sa proponent, wala ka ibang pupuntahan dito. So, ang makakasagot lang, kung si Congressman Panaligan ba ang proponent niyan o iba ba ang proponent niyan, is si Congressman Saldico. So, nagbalik tayo dun Siya lang makakasabi sino ba yung proponent niyan. Pero sa pagkaalam mo, malapit ba siya kay Kong Saldi na napagbibigyan ang kanyang mga request para sa flood control budget? Alam mo, hindi ko binabantayan mo. Tanong ko na lang ito, Kong, ha? Ito na lang. Kasi nga, ito ngayon, dahil nga dito sa ingay na nitong 2025 as the most corrupt budget ever in the history of the Philippines, ito na, budget reform. Okay, moving forward, hindi na. So, ito na, pagkatapos ng approval na on second reading, wala nang mga pagbabago. But, interesado pa ba tayo for the transparency and accountability na nangyari sa 19th Congress? Itutulak pa rin natin yon. Of course, because di ba, pera ng taong bayan yan So, kung mali siya ginastos, kung mali siya ginastos, then, may problema kasi pera ng taong bayan yan. But if you will look at the pie, di ba? Tingnan natin yung sinasabi na, di ko alam magkano yung contractor's profit, 8-10% ba? Parang ganun, di ba? Ang contractor's profit is 8 to 10%. 8 to 10%. 8 to 10% din yung sa district engineer. Okay. So, ibig ko lang sabihin, pinaka-importante talaga dyan is yung proponent Kasi siya talaga yung head nung, kumbaga siya yung pinakamadaming kinita dyan, di ba? Di ba sinasabi ko nga, wala namang SOP, wala namang for the boys, kung wala namang pondong nilagay, di ba? Okay, sige. Ganito natin para mas madaling maintindihan. Pinangalanan natin yung 15 contractors, they got 8 to 10%. Paano yung nakakuha ng 20 to 25? Mas malaking nakuha nun. Ang tawag ni Senator Ping doon, proponent, ang sabi naman ni Mayor Magalong is Committee on Appropriations, di ba? Okay. So, if Mayor Magalong used the word Committee on Appropriations, it all goes back again to Saldico. Because not say Committee on Finance, because ang equivalent kasi ng Committee on Appropriations sa Senate is Committee on Finance. Wala silang Committee on Appropriations doon. Meron silang Committee on Finance. Ito na lang, isang tanong na lang natin. Okay,
yung mga congressmen, natural, di ba sinabi ko naman, kung ano hindi kayang pondohan ng lokal na pamahalaan, trabaho ng congressman na subukan mapondohan ng national government. So, they will try to be proponents for more projects in their districts, di ba? Yeah. Okay. Ang makikita mo, yung obvious na may kalokohan is kung isang congressman, siya ang proponent, tapos hindi niya dinala sa distrito niya. Oo. So bakit mo hindi dadalhin sa distrito mo yung project na nakuha mo? Yeah. Di ba dapat para sa... Bakit mo dadalhin sa ibang distrito? Hindi mo naman botante yun. So, pwede pala yun. Proponent ka, pero hindi sa distrito mo mapupunta yung... So, ikaw lang nagsulong. Ano? Ikaw lang ang nagsulong na mabigyan ng pondo ito. Kunyari ikaw, congresswoman ka ng, let's say, Quezon City, si Pat P, congresswoman ng examples lang, examples sa ibang... Ikaw ang proponent, dapat dadalhin mo sa distrito mo. Correct. O bakit mo dadalhin sa distrito ni Pat P? Hindi ba kaduda-duda yun? Oo. Kasi may pass. I'm going to ask you, Kong Toby. Okay, number one yan. Ito mas mahalagang question. Bakit may mga party list na sobrang laki ng pondo na sila ang proponent? Wala naman silang constituent. Okay. So, ang ibig ko sabihin doon sa Congress, bakit yung congressman na may distrito, kailangan pa niya makiusap doon sa mga party list para lang magkaroon ng pondo yung distrito niya? Bakit hindi pwede na siya mismo mapagbigyan? Ang nangyayari, pag siya mismo nag-request for his district, hindi niya makuha yung pondo. Pero kung siya nag-request to a party list na medyo malakas-lakas, babagsak yung pondo sa kanila. So, di ba? I mean, may problema dun eh. Yeah. Kong Toby, kanina binabanggit mo yung pangalan ni Kong Saldi. Wala rin humbang pananagutan si Speaker Martin Romualdez? Kasi kasama rin po siya dito sa small committee. Di ba yung nangyayari parang dalawa-dalawa? The Speaker of the House and the Chairman of Appropriations. Hindi kasama si Speaker sa small committee. Hindi siya sumama. Ang kasama sa small magaling si Speaker. committee is the Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations, Majority Leader, and Minority Leader. Wala si Speaker. Hindi siya kasama, di ba? Hindi siya sumama. Okay. But I think since I don't know, Kung ito na lang, baka pag ako nagsabi, lalong hindi pakinggan. Ang ibig ko na sabihin, siya yung speaker noong 19, siya speaker ngayon, di dapat patawag na si Kong Saldi. Si Saldi, di ba? Ano ang liability if ever, Kong? Pardon me? Ano ang liability if ever? Ano ang nilabag dito sa nakagawian na ito, nababawasan ito? Itong mga realignment and mga insertions na ito, ano po ang nilabag? Ano ang nilabag? Nung insertion o nung let's say, sabihin na natin sa small committee, yung mga tao na nag-magic, gumawa ng salama. And then my point being, ito, yung nangyayari na to na final version ng House, may final version ng Senate, at the end of the day, yung sabay kam pa rin lalagpak di ba? Kung if they're going to approve it. Buti sinabi mo yung BICAM, okay. Ang budget process is NEP, di ba? NEP. Magsimula tayo sa NEP. National Expenditure Program. That is the executive budget. That is the budget of the executive branch presented to Congress, to the House. Kasi hindi naman yung budget must emanate from the House. Hindi naman pa pwede magsimula yung Senado ng budget hearing kung hindi pa pinasa ng House of Representatives, di ba? Correct. Yung NEP, pag pinasa namin yung third reading, magiging HGAB, House General Appropriations Bill. Okay? In between the NEP and the HGAB, nagkakaroon na ng amendments dyan, yung tinatawag na insertions. Kasi ang tawag doon sa amendments ay insertions, initiatives, errata. So nagkakaroon na yan. Okay? Sino ang nakakaalam nung insertions, initiative, errata
na nangyari between the NEP and the HGAB. It's only the small committee. Yun lang. Yun lang talaga. Okay. Sila lang. Oo. Kapag naging HGAB, ipapasa sa Senado. Pag pinasa ng Senado yan, magkakaroon ng Senate version of the bill. Yes. Okay? Yun ang iba-bycam. Yeah. So, ibig sabihin, dalawang pagkakataon na magkaroon ng insertion. Insertions. Diba? Okay, yung bycam, binabatikos natin, hindi siya transparent, pero may committee report yun. Oo, ayun. At least you can go back to that. Yun, Yeah. ano yung NEP, ano yung final. Makikita mo magkano yung binawas. Ang wala lang doon is kung sino yung Proponent. nag-introduce. Yes. Diba? Oo. But nakita ko, merong House Concurrent Resolution, Congress meron Senate Concurrent Resolution filed si Senator Ping Lacson, supported by all the senators signed, na magiging transparent na dapat, pati kung sino yung proponent, makita. Nako. Yan na. Okay, Yun ang sige. kailangan natin, yung mga minutes. Ayun na nga mga kababayan. Dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo Congressman Toby Chanco. At least itong si Congressman Toby, hindi siya galit kay Mayor Benjamin Magalong, di ba? Yung iba dyan, galit kay Mayor Benji. Hindi nila alam kung ano ba ako. DDS ba ako o ano? Para ba ako sa malinis na pamahalaan o para lang ako sa ano? Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas.